Nagpe-pray pa rin sila hanggang ngayon na mabubungan po yung church nila. Alright, so tayo, inisip na natin, expansion sila, bubong lang, hindi pa nila maibalik yung bubong dun sa church nila. So, we'll be praying, amen, for them. Panginoon ay magkilos ng mga tao na maaring makatulong sa kanila. Marahil, mayroong mga tao rito na makilos ng Panginoon at makatulong sa church nila para, kumbaga, makaambag man lamang towards dun sa kanilang pangangailangan na mabubungan yung kanilang church. At hindi pa po kumpleto yung pader, kundi ako nagkakamali. Wala pong mga maayos na bintana. Ganun po ang kalagayan nila. Pero kahapon po, ay punong-puno ng tao yung lugar. Hanggang sa labas, overflowing po. Dahil ginawa po nilang joint fellowship yung kanilang celebration ng anniversary. At merong mga, siguro kung bibilangin ko ang mga churches na represented, siguro 30 po, hindi lang. Sa dami po ng mga ministers na nakita ko ro, mga dati ng kakilala, matagal kong hindi nakasama sa fellowship, pero nagdatingan po sila. Merong all the way from Baguio, from La Union, at sa iba't ibang dako ng Northern Luzon ay nagsidating po at karoon kami napakainom ng panahon. Amen. At papasalamat ako, bagamat balikan po, talagang paguran po yung biyahe. Alis kami na 4:00 ng madaling araw. At pagdating namin sa Pangasinan, pagdating sa Calasiao, yung aming inaasahang dadaan ng tulay ay ginagawa pala, kaya kinailangan naming mag-detour at nakakita kami ng parang isang iskinita na tamang-tama lang pasukan ng aming sasakyan. Kaya lang, pag Sabado pala, araw ng libing. So naghahabol kami ng oras dahil umaga po ako mag-preach. Alas 10 na yata, alas 9 na, palang kami sa Calasiao. Ganun pa nangyari. Talaga namang lakad pagong nakiprosesyon kami dun sa ilang ililibing noong araw na yun. Hindi lang po isa. Kaya dumating kami alas 10 pasado na, pero just in time para po mabigyan ako ng pagkakataon na magsalita sa kanilang anibersaryo at bless po ni Lord ang aming gawain. At pagkakain po namin, nakipagkamay na kami, kwentuhan kami ng konti, napaalam na rin kami dahil uwi pa kami dito at maghahanda ang inyong lingkod ng ipapakain sa church. Kaya, talaga pong pagod. Amen. Konti lang po ang aking tulog sa paghahanda. Pero, salamat sa biyaya ni Lord sa lakas na galing sa Kanya. Amen. Gusto ko po yun, pag kayong alam kong hindi yung lakas ko ang ginagamit, kundi ang lakas ni Lord. Diba? Kung sa lakas ko ako aasa ngayon, hindi ko na siguro kayang mag-preach ngayon. Diba? Pero alam ko, anumang meron ako, anumang lakas, anumang kakayahan na gagamitin ko para mangaral sa inyo, hindi na sa akin, kay Lord na ito. And His strength is perfect when I am weak. Amen. So isip ko ay litang, ang ulo ko'y masakit, ang katawan ko'y makirot, ang likod ko'y masakit pa rin sa biyahe namin, balikan. Pero masaya po ako, nakasama ko kayo ngayong umaga. At ako'y nandito sa post of duty. Amen. Wala na po akong mas ini-enjoy na lugar kaysa sa likod ng pulpito. Kapag nakita niyo ang lugar niyo sa katawan ni Kristo, amen, yun ang pinaka-masayang lugar. Pinaka-fulfilling na lugar. Amen. Pagka nasa tama kang lugar sa katawan ni Kristo, kahit gano'ng hirap, kahit gano'ng ang hamon, kahit gano'ng laking pakikipagbaka, yun ang pinaka-ligtas na lugar, pinaka-masaya. Hallelujah! Doon ka pinakakagamit-gamit. Amen. Ang ilan sa atin dito, marahil ang pakiramdam ay nasumpungan nyo na yung lugar nyo dyan sa inyong upuan. Kaya, praise the Lord, makita ko naman na masaya kayo dyan sa inyong upuan. Makita ko naman na ini-enjoy nyo yung bawat sandali ng ating gawain. Express nyo sa pamamagitan ng pag-amen, pagtaas ng kamay, pagpupuri sa ating Panginoon, masiglang pakikinig sa salita ng Diyos. Can you say amen? Hallelujah. Remember, enjoy every moment of this dahil hindi sa lahat ng pagkakataon papahintulutan ito ng kaaway. Amen? Hallelujah. So, we're very happy. Marami tayong kasama na mga bisita at tayo po yung punong-puno ngayong umaga. Salamat din sa magandang panahon. Disyembre, alam niyo, paborito ko po ang Disyembre. Pagdating na ng Disyembre, January, February, dahil maganda po yung klima. Okay? Kaya, praise the Lord, wala pong rason para hindi tayo magsimba dahil masikip sa church at mainit. Tayo po yung binigyan ng Panginoon ng mainam na panahon ngayong umaga.
Praise the Lord. Gusto ko lang sabihin na tayo po ay nag-extend ng ating pakikiramay sa pamilya ni Sister Merly, particularly kina Nanay Feli. Iba alam na, pero iba marahil ngayon pa lang malalaman. Ganon din sa pamilya ni na Barobot Trabella, amen, at iba pang mga kamag-anak, dahil si Sister Merly po ay pinagpahinga na ng ating Panginoon. Pinauwi na siya. Amen. At ilang beses na rin siyang nailagay sa bingit ng kamatayan. At nakita natin kamay ng Diyos na sumaklolo, nagligtas, gumawa ng himala. Pero pagka panahon mo na, talagang panahon mo na. May oras sa lahat ng bagay. Ang sabi nga, sa ilalim ng langit, sikat ng araw. Amen. At dumating na po ang panahon na kailangan umuwi ni Sister Merly, and that's the best thing for her. Alam po ng Diyos kung anong pinakamainam. Amen? Kung ako po tataroy, gusto ko sana dito pa siya. At mga mahal sa buhay, I'm sure, gusto nila gumaling pa siya, pero nakita ni Lord yun ang pinakamainam. Amen? Na siya'y pagalingin na ng gusto. Kasi inihili natin kagalingan, pansamantala lang yun eh. Sabi ni Lord, ano ba na ako mga anak? Pagagalingin ko na yan ng gusto. Kaya ginawa ni Lord, inilipat na siya doon sa katawan na hindi na magkakasakit. Hindi na tatanda, hindi na makakaramdam ng kirot. Amen. At marahil ngayon, pumapalakpak siya, kasabay natin. Pinahintulutan ni Lord sumilip dito. Uy, nagsisimba na sila ron. Amen. So, salamat sa Panginoon. Hindi tayo katulad ng mga walang pag-asa kay Kristo na labis na nalulungkot sa ganitong pangyayari, di ba? Tayo may pag-asa dahil nangako siya, sino mang mapa kay Kristo, isa ng bago ng nilalang, sino mang sumasampalataya, bagamat mamatay, ay bubuhayin muli. Hallelujah! Sino mang tumanggap sa Kanya, ay hindi na actually mamamatay. Matutulog na lang. Amen. Praise the Lord. Kung papahintulot ni Lord, ako'y dumaan dun sa daan ng libingan, babawi ako sa tulog. Dahil yun po isang bagay na kulang sa akin, tulog. Gusto kong tayo may padaanin doon sa daang yun. Kailangan nating dumaan sa libingan. Bawi na lang tayo sa tulog. Amen? Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Alright. So, mamaya ay atin pong gagawin yung ating ginagawa pagka meron po tayong kasama sa church, member ng church natin na pumapanaw, at yun po ay hingi tayo ng special offering. Hindi po yung kagaya ginagawa natin sa iba na nag-iwan lang tayo ng basket pagkatapos ng service, kundi magpapaikot po tayo ng bag natin. Ibig sabihin noon, mamaya after the service, o muna kaya alis, dahil ikot natin ulit yung bag natin para tayo po'y kumuha ng offering para po sa pangailangan ng mga mahal sa buhay ni Sister Merly sa mga panahong ito. Okay? So, alalahanan niyo po, mamaya, kaya alis kagad, ikot natin ang bag ulit para sa special offering. Also, gusto kong paalala na meron pong meeting ang mga family grouping leaders. Okay? Lahat po ng leaders ng grupo ng mga pamilya natin ay magmi-meeting regarding po sa pagpaparte-parte o pag-divide ng mga bagong tanggap. Kasi meron pong mga bagong tanggap, bagong bautismo na hindi pa nila kung saan sila nabibilang na grupo. So, amin pong aayusin yun mamaya after the service. Kailangan tong gawin kasi kung inyo maalala, sa grupo nyo po kayo magbabayad ng inyong registration, sa leader nyo para sa camp meeting. Okay? So remember, doon kayo magbabayad sa leader ng family groupings nyo para sa registration sa camp meeting. At malapit na po ang ating camp meeting, so gusto nating wala pong sino man na ang pakiramdam niya ay at alos siya, hindi niya lang kung saan siya magbabayad ng registration. Gusto natin na malaman niya kung saan siya dapat magbayad ng registration niya para sa camp meeting. Lord willing, next Sunday, ay magawa natin may pakita yung final na groupings natin kung saan po kayo nabibilang sa 5 grupo na bumubuo sa buong iglesia natin. Alright, so mamaya alas 2 ng hapon ay magmi-meeting tayo tungkol dyan. At yung pong mga hindi pa nakakabayad, please, kung magagawa nyo, kung nakatanggap na kayo ng bonus, bayad na kayo. Diba? Kung meron ng 13-month pay, bayad na po kayo para kasi magda-down po kami sa darating na linggo, next week, sa aming papunta ron. Na-postpone na postpone. Buti nga, na-postpone dahil yung iba sa atin hindi pa bayad pa. No? So, please, kung magagawa nyo, amen, bayad kayo para mabigay natin bilang down payment. And also, ang ating anniversary ay sa darating na linggo na. This is going to be our 10th anniversary since
the merger. Nung mag-merge tayo, 10 taon na po tayo rito. At kung ating bibilangan yung panahon niyo dito sa pinagbuhatan, panahon namin sa Pineda, napakatagal na po natin. Pero salamat dahil 10 taon po, iningatan tayo, simula nang tayo magsama-sama na manambahan dito. Pinagpala tayo ng Panginoon, pinalago tayo ng Panginoon, at gawin natin itong araw ng pag-alaala ng kabutihan. Sa kabutihan, pag-ibig ng Panginoon sa atin. So, hindi po tayo, nilayon ko po na wag tayong maging magarbo sa celebration kasi napakarami po natin pangailangan. In fact, yung ating pong konting naipon sa pledges natin, hindi natin ginagalaw hanggat maaari, dahil gusto nating makuha yung lupa sa likod. Kung loloobin ng Panginoon, makuha natin, mabayaran natin ang gusto. So, meron pa rin usapin tungkol dyan, kaya hindi pa natin na-finalize. So, ayaw natin galawin hanggat maaari yung ating pondo. Kaya, yung ating ginagawa dati, ang laki-laki nung ambaga natin para lang makapaganda tayo, hindi po natin gagawin yun. At hindi rin po tayo maghahanda na para sa kalahatan. Ang gagawin na lang natin ay magkakanya-kanya tayo ng kain. Kagaya ng ginagawa natin linggo-linggo. Diba? Kung gusto niyo wag nang umuwi, kasi gagawin po natin maghapon ng ating anniversary. 2 services po para masulit natin. At gagawin natin, magbe-break tayo siyempre ng tanghalian. Kung gusto nyo dito na lang kumain, dalhin nyo na lang po yung pagkain nyo. Siyempre, dalhin nyo na rin po yung pinggan nyo, saka yung mga kutsara nyo at baso nyo. Kanya-kanyang ligpit, kanya-kanyang ahin, para wala na pong mababalagoong sa pagliligpit at paglilinis. Maliban na lang po dun sa ibang mag-aasikaso sa mga bisita natin. Kasi meron tayong mga bisitang galing sa ibang churches, like for example, yung church ng Lingayen, sa pangunguna ni Pastor Bonnie Tamayo, siya po ang magiging guest speaker natin, special speaker natin. So, siyempre, magsasama siguro isang van na mga believers doon sa Lingayen. So, asikasuhin natin yan. Diba? Hindi naman natin sila sabihan na magbaong kayo, ha? So, yun na lang ating, kumbaga, konting handa para, makain naman natin sila na maayos. Ganon din, yung mga taga Bulacan ay paparito. So, sila ay asikasuhin natin, papakainin natin. Ilang mga taga Pampanga marahil ay paparito. So, gusto ko linawin kasi baka sabihin nyo, libre pala pagkabisita, makapag-invite nga. Hindi. Pagka kayo nag-invite ng bisita nyo, hindi galing doon sa mga church na yun, kayo magpapakain doon. Isasama nyo sa baon nyo. Malinaw ba? Amen. So, praise the Lord. Hindi po piyestahan yung gagawin nating anniversary. Piyestahan sa salita, oo, pero not necessarily sa kainan. Amen? At yun nga yung pinag-usapan namin, hindi naman sa ganung paraan dapat celebrate talaga anniversary. It's a time of worship. It's a time of, thanksgiving. So, pero hindi rin naman po tayo pumipigil. At hindi naman sasama ang loob natin kung merong magtataas ng kamay dito. Sabi, kahit ayaw mo kaming pagbaunin, mag-aambag kami ng isang lechon. Bakit naman namin kayo pipigilan? Pagpapalain kayo ni Lord pag ginawa niyo yan. Diba? Praise the Lord. Ibig sabihin nun, nandito na rin lang kayo. Amen. Gusto nyong magpasalamat talaga at ipadama yung pasasalamat nyo, welcome po yun. Pero hindi po ito persahan. Okay? So, kanya-kanyang baon tayo, kanya-kanyang pagkain, kanya-kanyang pinggan, utensils, kanya-kanyang ligpit, manatiliin natin, kahit may konti tayong kainan, ay malinis pa rin ang paligid. Pero, welcome po yun. Kung merong magsasabi na, sige, sagot ko ng leche plan para doon sa mga bisita. O kaya, sagot ko na yung isang kaing na saging. Okay lang yun. Okay lang yun. Hindi namin kayo pipigilan. Amen? Pagpapalain kayo ni Lord pagka ginawa niyo yun. Diba? So ano man yung, kung natouch kayo ni Lord, gusto niyo talagang ipadama sa Kanya ang pasasalamat niyo sa ating anniversary, amen, live for others. Live for others. Amen? Meron kayong maipapadamang pagmamahal niyo sa ating mga kapatid. Gawin niyo lang po. Welcome po yan. Lapit lang kayo na maaga bago pa ang Sunday. Sa mga elders natin, sabihin na itong nilagay ni Lord sa puso ko, gusto kong gawin ito. Para alam natin, baka magdoble-doble yung handa natin para sa mga bisita. So, hinilingan ko rin yung mga kababaihan, lalong-lalo na umalalay sa mga bisita natin. Okay? Nag-coordinate na ako kay Brother Bonnie para sabihan ng ating ladies department. I'm sure, pagkakataon nito para makapaglingkod sila. Amen. At napag-usapan po namin nung nakaraang meeting. Pasensya na kayo, dami kong kailangan sabihin.
Kaya mag-alala, malit lang po yung aking sermon, Lord willing. Dahil wala akong masyadong panahon para makapaghanda, ano? So, gagamitin ko na lang pagkakataon habang para sa mga announcement na ito. Napag-usapan namin nung nakarang meeting namin nung Sunday, elders meeting, na maghahanda lang po tayo ng konti at mag-aambag pa rin ang family grouping, kaya lang maliit lang. Magkaning 3,000. Okay, 3,000. Dahil maghahanda tayo, in-expect natin mga 80 mga bisita na makaparito, plus yung ibang mga kapatiran natin, mga elders na narito, kailangan humarap sa mga bisita natin at kailangan pakainin din natin. Ibang naririto, pakainin din natin. So, yun po ang ating pinaghandaan. So, 3,000 lang po per family grouping. Okay? So, at sa hapon po, bago ko makalimutan, ay maghahanda tayo ng merienda lang kasi maghapon na tayo. Bago umalis, merienda naman tayo. Okay? Lahat po. Kasama na po kayo niyan. Yay! Kasama po lahat siya. Meron tayong merienda sa hapon. Sandwich po. Special sandwich na gagawin po ng ladies department. Praise the Lord. Palakpakan natin Panginoon. So, pag-pray natin si Brother Bonnie Tamayo na siya gamitin ng makapangyarihan. Praise the Lord. At magatid siya ng saganang pagkaing pangkaluluwa para sa ating anniversary. Hallelujah. Okay, wala na ba ako na kalimutan? Alright, yung ating mga in charge sa parking. Medyo alisto kayo. Brother Chris, kumuha ka ng mga kasama mo, mga brothers natin, kasi maghahanda tayo dun sa likod ng lamesa kahit papano para kung merong magpapaiwan, gusto niyo kumain, pwede kayong kumain dun sa lamesa. O kaya ilang bisita natin, dun natin pakakainin sa likod. So, hindi natin magagamit yung parking sa likod sa Sunday. Lalagyan nila yan ng habong, ng tolda para masilungan at magamit natin. Kaya yung mga sasakyan natin, sa labas po natin ipapark at sa mga designated place, gagabayan po kayo ng mga in charge sa ating parking pagdating ng Sunday. Okay, malinaw po. Okay. So much for the announcement. Tayo lahat tayo tatay ulit. Nakambi tayo. Baka kasi pagka nag-preach ako, akala nyo announcement pa rin eh. So, kanta muna tayo. Praise the Lord. Nandito ba si Rhea? Si Rhea ng Bulacan? Hindi siya nakarating. Sabi niya, sisikapin niya. Pero gusto ko pa ibalita sa inyo, sabi ni si Rhea, gusto ko sa inyo umaten. Kaya lang kasi alam niyo, yung mga kasama niya, hindi pa po believers, ano? At malayo po yung kanilang pinanggagalingan. Kung wala pong magdadrive para sa kanya, mahirapan siyang tumatay. Pero sabi niya, gusto ko umaten at gusto kong sabihin sa inyo na talagang dakilang himala ang ginawa na doon sa akin dahil paayos siya ng paayos, pasigla siya ng pasigla. Hindi niyo isipin na merong 4th stage cancer. Wala na po yun. Siya pinagaling ng ating Panginoon. Himala talaga ng Panginoon yung nangyari sa ating kapatid. Amen. Di ko alam kung si Brother Joel, nanganak na yung kanyang misis. Praise the Lord. Congratulations, Brother Joel. Praise the Lord. God bless you. Hallelujah. Tingnan natin, minsan pa yung I'm amazed that He loves me. I'm amazed because parang sa linyang yan din ako pupunta sa ating pangaral, diba? Tungkol sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, sa pabor ni Lord. Amen. Si Lord may paborito. Mamaya, papatunayan ko yan sa inyo. Amen. May paborito si Lord. Praise the Lord. God bless you. Mamaya na lang. Kanta mo na tayo. I'm amazed, oh, that you love me. That you came through your precious blood. I found pardon. My sins are washed. They're all washed away. All my sins are washed away. Gusto ko yung Tagalog. Ako'y mangha sa pag-ibig mo, namamangha sa paglingap mo, dahil sa dugo mo ako'y lumaya.
iyong manupos sa lahat. Hallelujah. Hallelujah. Let's read Ephesians chapter 1, verses 1 to 8. O, simulan natin sa verse 3. Ephesians 1, verse 3 to 8. And then tatalon tayo sa Luke. And then we'll read a little quote from the prophet. And then hayaan ko kayong makaupo na. Sabi dito sa Ephesians chapter 1, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. He has blessed us with all spiritual blessings. All. A-L-L. Sabihin niya, walang puwera. Isipin niyo na lahat ng blessing na may isip niyo. Kasama yun sa ipinagpala niya sa atin bilang mga mananampalataya. Verse 4, according as He had chosen us in Him. Kung di ba naman tayo pinaburan, pinili tayo bago pa itatag ang sanglibutan kay Kristo before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Sino may gusto na kayo maging banal? Sino pumili? Kayo ba? Hindi. Si Lord. Pinili niya kayo kay Kristo bago pa itatag ang sanglibutan para kayo maging banal. May magagawa pa kayo. Talagang magiging banal kayo. Kung na kayo nag-struggle pa rin kayo sa simpleng pananamit na may kabanalan at lahat, bakit hindi kayo pinili? Pag pinili kayo, siya ay magbibigay ng kakayahan sa inyo para maging banal sa kanyang harapan. Naalala niyo yung biyaya na pinag-usapan natin na nakaraan? That's grace. Siya magbibigay ng kakayahan sa iyo para matupad ang kanyang salita. He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us, yun na naman, unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He had made us accepted in the beloved. Para daw sa kapurihan ng kalulhatian ng kanyang biyaya na sa pamamagitan nito ay ginawa tayong katanggap-tanggap sa minamahal. Wala iba kundi kay Kristo. Alright? Verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins according to the riches of His grace, wherein He had abounded toward us in all wisdom and prudence. So, kinabasa ko ito, ang yaman-yaman ng pakiramdam ko. Ewan ko lang sa inyo. Kasi puro, amen, abounding toward us. All blessings. All wisdom. Lahat na, puro todo-todo, puro pakyawan ito eh. Diba? Pinakyaw ni Lord lahat ng pagpapala niya, tapos binigay niya sa inyo. Yan ang sinasabi. Kaya pagka, amen, naintindihan niyo ito, talagang ang yaman-yaman ng magiging pakiramdam niyo. Amen. Walang puwang para kayo'y mahabag sa inyong sarili. Walang puwang para sumimangot. Walang puwang para malungkot. Amen. Kundi puro dahilan para magpuri, magpasalamat. Hallelujah. Gusto kong i-click ni Sister, sino may nasa, Sister Esther, yung salitang accepted. Accepted. In the beloved, yung salitang accepted actually ay galing sa salitang, ang ganda pala nitong, tawag dito. So verse 8 yun, verse 8. 6 ba yan? 6. Okay, 6, I'm sorry. 6. Accepted. Galing sa salitang charito. Yung pangalang charito pala ay accepted. Favored, ang ibig sabihin nun. Tingnan natin yung kahulugan. Sabi dito, charito. Okay, it's a Greek word. Ang ibig sabihin ay to be highly favored. Ibig sabihin pala nito, mapaboran ng gusto. To be highly favored. And also, make accepted, maging katanggap-tanggap. Isa pang definition ay ganito, to make graceful. And that is charming, lovely, agreeable. Amen? Pagka ikaw ay charito, ikaw ay charming. Charming ka kay Lord. Ikaw ay lovely, napakaganda mo, very agreeable, hindi kayong tipong iniiwasan. Pagka nakita ka, parang nahahatak siya sa iyo.
You are charming to Him. You are lovely. Sabi sa number 2 definition, to peruse with grace. Ibig sabihin nung peruse ay masdan, matyagan, titigan. Titigan ng may biyaya. Ayun, pag tumitingin si Lord sa atin, amen, punong-puno ng biyaya ang kanyang puso. Ang saya-saya niya, lugod na lugod siya. Yun ang ibig sabihin nun. Amen, you are charming, you are charito. Amen, before Him. Compass with favor. To honor with blessings. Alright, basahin ko rin yung Luke chapter 1 verse 28. And the angel came in unto her and said, Hail, thou that art highly favored, thou that art charito, highly favored, the Lord is with thee. Blessed art thou among women. Sinong pinatutukuyan? Mary. Mary, the Virgin Mary. At alam natin na si Maria ay tipo ng bride. Alright? So, pwede natin agad sabihin, ibaling sa atin yung mga pangungusap. Amen. Bride, you are highly favored. You are charito. You are Miss Charito. Highly favored. Hallelujah. At sabi ng ating propeta, before we are seated, sabi niya sa message na ensign, he said to the reapers, this is speaking of Ruth, nung siya'y umuwi sa bayan ni Naomi, sa Israel, sa Promised Land, pagkatapos na mamatay ang kanyang asawa, at sila'y naghirap ng gusto dun sa Moab, amen, bumalik sila sa lupang tinubuan ng kanyang binan, at dito'y nakasumpong siya ng biyaya sa harapan. Siya'y naging charito ng isang mayamang lalaki na nagngangalang Boaz. Amen, at siya'y napangasawa nito. Sabi dito, every once in a while, sabi natin propeta, he said to the reapers, every once in a while, yung ibig sabihin doon, drop a handful. Nung siya'y nangihimalay, diba? Para makasurvive, para may makain sila ng kanyang binan. Inutusan ni Boaz yung mga tagapag-ani niya na sadyang maghulog ng mga trigo sa bukid para imbis na mamulot ng pakonti-konti itong si Ruth. Amen. Makasumpong siya na maraming pupulutin. Alright? Every once in a while, drop a handful, like to find them. Don't you just drop a handful for her? He said, because she has found favor with me. Amen. Ang sabi niya, I like that. She might be an offcast. Gusto kong pansinin niyo ito at i-apply niyo sa sarili niyo. She might be an offcast, a holy roller, or whatever you want to call her, but just drop a few handfuls now and then. See? I like her. This is Boaz speaking, I like her. Kahit ano pang tingin ng ibang tao, kahit ano pang tingin nyo sa kanya, kayong mga taga-ani ko, kahit ano pang tingin nyo sa kanya, I like her. She is very charming to me. I like her. She has found favor with me. Amen. Gusto ko mag-usap ngayong umaga bago tayo umupo. Gusto sabihin sa inyo ang aking title, Our X Factor. Lord bless you. Tayo lahat maaari na magsipo. Our X Factor. Brother, bakit ganun? Ba't napunta tayo sa X? Dahil ba Xmas na? Parang ganun. Because X there, pinalitan nila X yun sa mundo di ba? Si Christ yun Christmas yun di ba? So ngayon, sige, gamitin na natin yung termino nila para ipakita sa atin ang pabor na natanggap natin sa ating Panginoon. Meron tayong X factor na, amen, wala ang karaniwang tao, wala ang mga hindi pinili. Para lang maintindihan nyo na so bakit our X factor ang aking piniling title. Kasi merong isang popular na, I think it's a singing contest, na kung tawagin ay The X Factor. Alright? At dito sa X Factor, ay sinusuri po ng mga judges ang bawat contestant at tinitignan nila kung sino yung merong isang bagay na hindi nila matukoy na nagpapaangat doon sa
contestant na yun sa iba. Ibig sabihin, hindi pinag-usapan dito yung talento lang, hindi pinag-usapan dito yung itsura lang, yung looks or personality, hindi lang po stage presence, pero meron kung anong isang bagay doon sa contestant na yon, hindi mo ma-define, hindi mo maituro, hindi mo mahawakan kung ano ba yon, but it's an X factor. Naintindihan nyo? Yun ang ibig sabihin ng X factor. Hindi mo ma-define, pero meron itong contestant na ito na isang bagay na siyang dahilan kung bakit siya angat sa iba. It's an X factor. Alright? Hindi nila matukoy ano yun, pero meron siyang kung ano na siya lang ang meron nun eh. Di ba? Kumbaga parang sa algebraic expression, yun yung X. X, di ba? Pagka binigyan kayo ng problema sa algebra, okay, alamin nyo kung ano itong X. Diba? Bx times 34 plus 54 equals ganito. Okay? So, hanapin nyo kung ano ang value ng X. Yun yung X factor. Diba? Kailangan i-resolvein mo muna yung mahirap na equation bago mo malaman kung ano ba itong X. So, unang tingin, hindi mo agad matukoy. Kaya X factor yun. Naintindihan nyo? Pero importante yun para maging tama yung expression di ba? Yun ang magpapatama actually doon sa expression. Hanggat di mo nakikita yung kung anong value ng X na yun, ay walang kwenta yung equation na yun. Algebraic expression na yun. Kaya X factor ang tawag. Naintindihan nyo? At so kung ating gagamitin yun sa atin, meron din tayong X factor. Hindi pinag-usapan dito yung kung gaano kayo kaganda sa harap ng tao, kung gaano kagandang personalidad nyo, kung gaano kayo kaedukado, gaano kayo pinalaki sa disiplina, o kayo ba ay nabibilang sa pinaka-ma-impluensyang pamilya sa inyong lugar. Diba? Meron ba kayong mga ninong, mga tsuhin na senador at malalaking tao? Hindi yan ang pinag-usapan Meron pong X factor ang elected na hindi po matukoy ng mga tao, pero alam nila meron sila noon. Hindi nila ma-define, pero dahil dun sa bagay na yun, sila, ang mga pinili, ay angat sa iba. Our X factor. Hallelujah. Our X factor. Ang sabi dito, amen, we are accepted in the beloved. Diba? Tayo ay tinanggap sa Kanya. Katanggap-tanggap, we are charito, we are favored in the beloved. Yun ibig sabihin, no? So yung ating X factor ay pwede natin palitan ito ng favor factor. Ang ating X factor na hindi nila matukoy kung hindi nila masolve. Kung magbibigay tayo ng resume natin, magbibigay tayo ng record natin, ano bang tawag dito? Ano bang pinagmamalaki mo? Sulat mo nga. Diba? Matangkad ako. Diba? Magaling akong kumanta. Diba? Magaling akong mag-English. Diba? Sexy ako. Diba? Balingkinitan ako. Matangkad ako, so on and so forth. Pero itong bagay na ito, hindi mo mailagay sa papel. X nga Diba? Kasi pag nilagay mo yan, sumali ka sa Patimpalak, at nilagay mo, biyaya ni Lord. Ano yan? Isang bagay na hindi mailagay sa papel. Hindi mo pwedeng may pagmalaki, hindi maintindihan ng mga tao. Sabihin, kasama yan sa aking qualification. Pag nag-submit kayo ng resume, di ba? Kasi dito ako galing, naging ganito na ako dito sa ganitong kumpanya, at ganito aking natapos, dito ako natapos sa university ito. Meron pa rin, kung kayo elected, meron pa rin kayo na hindi mailagay doon. Yun yung X factor nyo. Ano yun? Ang pabor ni Lord. At kadalasan ang pinili ni Lord, wala kang mailagay Ang dami hindi nakapag-aral dahil sa kahirapan ng buhay, di ba? Hindi kilala dahil, di ba, dyan lang naman nakatira sa tabi-tabi. Sino ba yung mga yan? Pero pag nagpasa ka ng resume, bakit ikaw pa ang napili? Kasi nung interviewin ka, mayroong napansin yung interview sa'yo, may X factor ito Hindi ko matukoy, pero iba to sa lahat. Hallelujah! Iba to sa lahat. Meron siyang hindi ko maintindihan. May tinatago ito May lihim itong taong ito Ang gaganda ng resume ng mga unang nag-apply sa akin at in-interview ko Talagang katanggap-tanggap yung kanilang resume Tingnan ko ito resume nito kaganyan lang yung kanyang
na isulat Pero pagkakausap ko siya, nabibighani ako. Gusto ko nang papirmahin ng kontrata. Ano bang meron itong tao? Hindi nila alam. Kapag ikaw ay pinili ni Lord, ikaw merong favor factor. Meron kung ano na inilagay ni Lord sa iyo nung hingahan ka niya ng hininga ng buhay na nagiging dahilan kung bakit meron kang bentahe kaysa sa iba. Hallelujah! Meron kung anong nasa sa iyo na nagiging dahilan kung bakit maraming mga pintuan na bumubukas, mga pintuan ng oportunidad. Merong promotion na dumarating. Can you say amen? Hallelujah, may mga taong nakikilos, may mga taong, amen, nagsasama-sama, amen, nagko-conference sila para lang biyayaan ka. Yun ang dahilan kung bakit kahit gano'ng kalaki ang iyong kalaban, ang iyong pakipagbaka, nasusumpungan mo ang sarili mo na nagtatagumpay pagkatapos ng labanan. Pagka nahumupa na yung usok, humupa na yung alikabok, ikaw na lang ang nakatayo. What's that? Hallelujah. Samantalang, amen, hindi naman macho. Hindi naman maabilidad, hindi naman talaga kagwapuhan, pero may kung ano yung nagpapagwapo sa'yo, hindi mo matukoy, pero sa likod ng kanyang mukha, may anong kagwapuhan na hindi ka matukoy? X factor. Biyaya ni Lord. It's the gracious hand of God. Yan ang tawag ng Biblia dyan. Ang mabiyayang kamay ng Diyos ay nasa iyo. Hawak-hawak ka. Amen. Ang kanang kamay ng ating Panginoon. Amen. Kung di pa naman ganun di ba? Ang sabi dito, before the foundation of the world, pinili ka na. Sa kinadami-dami ng mga taong darating dito sa ibabaw ng lupa, gagawa ng kwento, amen, magbabakas ang mga paa dito sa lupa, sa ibabaw ng lupa, amen, ay pinili ka ni Lord. Ang sabi nga ni Brother Branham, 1 in a million Baka ngayon hindi lang kasi tagal na ni Brother Branham na buhay Dagdagan mo na yung ratio ngayon. Hallelujah. Sabihin, talagang piling-pili. Talagang napaboran lang pagka ikaw ay nakasama dito sa hinirang na grupo. Dito sa bride na tinatawag. Naintindihan niyo ba? Hinirang ka, pinili ka ni Lord before the foundation of the world. Ano yun? Wala kang ginawa. Amen? Wala kang ginawa. Kaya ka pinili. Hindi ka pinili dahil gumawa ka na mabuti, dahil may pagkakautang si Lord sa'yo. No, basta napaboran ka lang. Yun ang ibig sabihin ng biyaya. Amen, pagka biyaya, hindi mo dapat tanggapin. Diba, hindi yun. Dapat ibigay niyo sa akin to kasi naghihirap ako kasi pinagpuyatan ko yan, pinagsikapan ko yan. Dapat lang ibigay niyo sa akin yan. Diba, pag binigyan ka ng 13-month pay, dapat lang. Pero pag binigyan ka ng 15-month pay, o 20th month pay, merong iba na gano'n, 25 yung kanilang Praise the Lord. Binabayad. Sobrang malaki ng kumpanya nila, abay, pabor na yun. 13 month lang dapat ibigay sa'yo. Bonus lang dapat ibigay sa'yo. Pero binigyan ka na gano'ng karami, ano yun? Pabor na yun. Diba? Hindi ka nakarapat-dapat to, pero napaboran ka. Nagustuhan ka. Amen? Ibig sabihin nun. Kagaya na sabi ni Boaz, I like her. Kahit ano pang sabihin nyo sa kanila, kahit ano pang tingin nyo sa kanila, I like her. Kahit ano pang tingin nyo sa bride na ito, kahit ano pang pangahamak ang gawin nyo, amen, I like her. Sorry na lang kayo because I like her better than you. Kaysa sa inyong mga malalaking denominasyon, kahit paanong gara ng inyong mga simbahan, kahit gano'ng kayayaman ng inyong mga miyembro, kahit gano'ng kagagaling, kahit gano'ng kaedukado ng inyong mga preacher, I like the bride better. Praise the Lord! That's the favor of God! Amen, pagka ganyan, magdakuha mo yung revelation na yan, hindi ka sisimangot. Praise the Lord! Kahit anong hirap, kahit anong sakit na nararamdaman mo, amen, mahahatak ng pabor na yun ang ngiti mo pagka naalala mo, ganun pala ako kapabor. Ganun pala ako kapaborito. Yun galing salita ng paborito sa pabor. Diba? Brother, di ba ang Diyos ay hindi siya namimili, wala siyang paborito, pantay-pantay ang tingin niya. Sino may sabi sa inyo? Ibig sabihin, pantay ang tingin niya sa iyo kung ikaw ay bride, doon sa serpent seat.
pantay lang kayo anak, pantay lang kayo ng serpent seed. Pantay ako tumingin. No, ang sagot, no. Amen? Cain, pantay ka lang. Kaya, kukunin ko rin yung yung inalay mo. Pantay kasi ako tumingin. Hindi. Sabi sa Biblia, hindi nilingap ni Lord si Cain at ang kanyang alay. Ngunit si Abel ay nilingap niya. At ang kanyang alay. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. May pinaburan siya. Why? Dahil nakita niya na. Before the foundation of the world, by foreknowledge, He predestinated us. Nakita niya kung paano tayo magre-react pag dumating ang biyaya, ang salita ng Diyos sa atin. Kaya, tiniyak niya rin na pagdating ng pagkakataong yun, meron kayong binhi. Naglagay na siya ng binhi sa inyo para pagdating ng pagkakataong ma-enkwentro niyo ang salita ng Diyos, ay mabigyan kayo ng kakayanan na sunggaban yung alok na kaligtasan ng Panginoon. That's why, before the foundation of the world, amen, pinaburan na kayo ni Lord. Pinaburan na niya kayo. Hindi pinag-usapan dito kung ano magiging itsura mo sa ibaba ng lupa. Ang pinag-usapan dito, may pabor ka kay Lord before the foundation of the world. Ang sabi ni Brother Branham, si Abraham, amen, ay pinili ni Lord hindi dahil sa isang special na tao, but he found favor in the sight of God. Praise the Lord. Bakit ganoon? Hindi siya pantay. Meron siyang hindi pinapaboran. Sino ba may sabing, ikaw ay hindi pinaboran? Bakit tumaangal ka? Hindi ka ba pinaboran? Bakit inilalagay mo yung sarili mo doon hindi pinapaboran? Sino may sabi sa'yo na ikaw ay hindi kasama doon sa pinaboran? Diba? Hinahanapan mo pa ng butas si Lord. Sobra na pagiging critical spirit mo, ng yung pagiging critic, na pati si Lord gusto mong i-criticize. Amen? Sino tayo para magsabi sa mamamaliok na hindi dapat ganyan ang pagkagawa mo dito sa putik na ito? Ang sabi sa Biblia, siya ang mamamaliok. Tayo ay putik lamang. Ang sangkatauhan ay putik lamang. Hindi pa rin sabihin ng putik, ganito dapat gawin mo sa akin. Bakit ginawa mo ganito? Amen? Meron ka bang kakayanan sa iyong sarili? Para gawin ang iyong sarili? No, nasa kamay ni Lord, nasa biyaya niya. Ang gawin natin, Lord, ngayon at naririnig ko ang katotohanan ito, Lord, sinusuko ko ang aking sarili. Kung ganyan maging reaksyon nyo ngayon, marahil isa ka sa napaboran before the foundation of the world. You are highly favored. You are accepted in the beloved. Hallelujah. Sa Psalms 44 verse 3, ganito ang sabi ng scripture. For they got not the land in possession, speaking of the children of Israel. For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them. Kaya nakupkup nila ang lupang pangako, kaya sila nariyan, kaya nakapwesto sila diyan ngayon, kaya sila pinagpala ng ganyan. Amen? Ay hindi dahil sa kanilang sariling mga tabak. Hindi ang tabak nila ang nagligtas sa kanila. At ang sabi, neither did their own arm save them. Hindi ang braso nila, hindi ang bisig nila ang nagligtas sa kanila. In other words, hindi ang sarili nilang lakas ang nagligtas sa kanila. At ang sabi dito, but thy right hand and thine arm and the light of thy countenance. Kung titignan mo, kung i-click natin, light of the countenance, pareho din yun. Pag sinabi mong, pinasinag niya ang mukha niya sa iyo, ibig sabihin nun, pinaburan ka niya. Pinasinag niya ang mukha niya sa iyo, nalugod siya sa iyo. Hindi dahil sa malakas ang Israel, hindi dahil sa matatalas na tabak, hindi dahil sa lakas ng kanilang bisig, kundi dahil pinasinag ni Lord ang kanyang mukha sa kanila. Blessed be the name of the Lord. At ang sabi dito, because thou hast a favor unto them. Kaya ka narariyan, kaya ka mo naabot, yaang ganyang estado, hindi sa lakas mo, kundi ikaw ay pinaburan ng Panginoon. Kaya nandito ang bride sa estado niya. Kaya nandito tayo mga believers sa pananampalatayang meron tayo. Kaya natanggap natin ang mensahe. Kaya naunawaan natin ang mensahe. Amen. Dahil pinaburan tayo
tayo, hindi dahil sa mas matalas ang isip natin. Ang sabi ni Kristo, salamat, Ama, dahil ito ay tinago mo sa mga pantas at marurunong at ipinahayag mo, pinaburan mo, Panginoon, yung mga parang sanggol. What's that? Favor. Amen. Kung meron ka mga alam sa mensahe, kung alam mo ang mga hiwaga, amen, huwag kang magmalaki. Hindi yan sa magaling ka. Yan ay pabor ni Lord sa iyo. Biyaya ni Lord. Ang kapahayagan ay biyaya. Ito'y natatanggap through God's sovereignty. Hindi mo siya pwedeng pilitin. Pwede ba, Lord, pilit na pipilitin kita, Lord? Pwede, please. No. Pagka nagdesisyon siya, bibigyan kanya ng pahayag, walang makakapigil sa kanya. Na kung pakilap kung gaano kakatagal na tawag daw kinulong at ginapos ng mga tradisyon at ng mga reliyong puro kabulaanan ng tinuturo. Pag ikaw ay pinili ni Lord kasama dun sa kay Kristo before the foundation of the world, pag dumating ang liwanag sa iyo, amen, madali mo lang pati din yung mga talikala. Madali mong buksan ang pinto. Amen. It's the favor of God. Ikaw ay bibigyan niya ng pahayag ng unawa na ito ang dapat mong gawin. Kailangan mong tanggapin ito. Even right now, I believe the Lord is dealing with you. Meron ditong, ngayon lang marami nakarinig rito pangaral. Pero there's something about it, hindi maintindihan, pero intindi nyo. Meron kung ano sa inyong kalooban na nagsasabing, yan ang matagal ko nang hinahanap. Amen. Samantalang ibang makakarinig ito marahil ay mainis sa akin, baka hindi tapusin ang service. Pero ikaw, gusto mo, sana 2:00 matapos ang service. It's the favor of God. Pinili ka niya. You are charito. Hallelujah. Hindi dahil sa lakas nyo, hindi dahil sa inyong tabak, kundi dahil pinasinag ko ang aking mukha sa inyo at ako'y nakasumpong, kayo nakasumpong ng pabor sa akin. It's my favor to you. Hallelujah. Praise the Lord. Pasalamat kayo mga lalaki. Pinaburan kayo para magkaroon kayo ng ganyang kagagandang mga asawa. It's the favor of ganyang kababait, ganyang katatapat na asawa. Can you say amen? Amen. Minsan nga, umupo kayo. At tignan niyo yung asawa. Natatawa itong mga lalaki. Tignan niyo asawa. Isipin niyo lang kung gaano kayo pinaburan ni Lord. Isipin niyo yung daming mga lalaki na ngayon ay sumasakit ang ulo na may problema dahil yung mga asawa nila ay hindi naging tapat sa kanila. Pero inyong asawa, kabila ng mga pagsubok at lahat na dinaanan nyo, nandyan pa rin. Amen? Nawala na yung magandang hugis niya, pero nandyan pa rin siya. Nagmamahal sa'yo, naglilingkod sa'yo. Amen? Kung tutusin, hindi ka karapat-dapat yan. Hindi karapat-dapat yan. Minsan, tingin natin, ang gwapo-gwapo natin para sa asawa natin. Hindi. Kung hindi sa pabor ni Lord, hindi yan ang napangasawa mo. It's the favor of God. Tingnan natin ang ganyan mga bagay na natatanggap natin. Pabor lang ni Lord ito, kaya nasa akin. Pabor lang ni Lord. Amen. Ganun din kayo mga asawang babae. Para maging maganda ang relasyon natin, tingnan nyo minsan asawa nyo. Sabihin, Lord, salamat sa pabor. Amen. So, hindi ito buenas lang. Buenas tayo, ha? Hindi ito swerte. Swerte. No, hindi ito buenas lang. Hindi ito swerte lang. Hindi dahil mas edukado ka o talentado ka kaysa sa iba. Ito ay pabor ng Diyos. Ngumiti siya sa iyo bago pa itatag ang sanlibutan. Ngumiti siya sa iyo bago pa itatag ang sanlibutan. Amen. At, ilagay ko ng note dito, gusto nang basahin. Ngumiti siya sa iyo bago pa itatag ang sanlibutan, kaya ka nariyan sa kinaroroonan mo. Kaya natanggap mo ang malulahating mensaheng ito at ang mga espiritual na mga pagpapalang ito. Kaya kang dalhin ng pabor na ito ng Diyos sa lugar na di kayang pagdalhan sa iyo ng edukasyon, ng talento, ng impluensya ng kung sino mang Poncio Pilato. Diba? Marahil hindi ka kasing edukado, kasing talentado, kasing eksperyensado ng iba. Pero sasabihin ko sa iyo, dadalhin